Hello guys! Pag-usapan natin ngayon sa video na to ang partnership ads. Guys, kung kayo is monetized na sa branded content, eto din po iyon. Well, pag-usapan pa rin natin yan dahil ang dami pa rin nagtatanong sa akin, ang dami pa rin nagme-message regarding dito at paano daw kikita. Take note guys, ito ay invitation only. Tayo ay usually nakaka-receive nito sa ating professional dashboard. From professional dashboard, i-click nyo yung monetization. And then, makikita nyo yung mga available tools like stars, bonuses, subscriptions, ads and reels, and ito nga yung partnership ads. So, sa mga nako-confuse or sa mga nagulat or sa mga nag-aakala na ito ay isang bagong monetization, guys, hindi. Kumbaga, binago lang ni Meta yung branded content tagging. Kung familiar kayo guys sa mga other social media platform like yung TikTok, ito guys yung pagtatag ng mga products or ng mga services sa kanilang video, 'di ba? Inaalaw natin yung advertiser na makita yung insights or yung reach ng video na 'yon. And once na nagustuhan po ng advertiser or ng isang company yung ating video, pwede tayong padala ng products or pwede magkaroon ng partnership. Included din collaboration. And then, siguro internal na lang din yung agreement na pag-uusapan nyo. So, yun yung isang way sa partnership ads or sa branded content na tinatawag. So, basahin pa natin guys dito yung other details about dito sa bagong update na ito. So, malinaw dito, makikita natin sa Business Help Center, branded content ads are now called partnership ads. So, possible, iniba lang talaga ni Facebook or ni Meta itong pangalan ng branded content. Pinag-usapan na natin to way back a year ago, matagal na to, na nasa monetization ng ibang creator. Usually, ito is common sa mga page or sa pages na nakalink sa ating profile. So, sa personal, I don't know kung meron na siya, pero palagi ko nung nakikita sa mga page na qualify. And ano nga ba yung advantage nito? So sabi dito, partnership ads allow advertiser to run ads with creators, brands, and other businesses. Alam niyo po ba yung pagra-run ng ads kung tayo ay merong mga product or services na ino-offer sa online? Ito, na-experience ko to, no? Medyo costly ang pagra-run ng ads para tayo is makabenta ng products or services sa wider audience, lalong-lalo na dito sa online. So, si partnership ads, inaalaw natin yung advertiser na i-boost yung ating video in exchange sa insight na makukuha nila. And kapag nagustuhan, dito nga guys, nagkakaroon ng partnership. The advertiser and partners account are featured in ads header and the ads leverage signal from both account for improved ranking and increment performance. So guys, kung ano yung nakikita ng isang creator na reach doon sa specific video o content kung saan na-tag natin yung company or yung services or businesses, makikita din nila yun once na inalaw nila yung video nyo. So ganun po yung nangyayari. And sabi pa dito, benefits for creator. Benefits. Ano yung benefits natin sa partnership ads? Siyempre, number one na dito, increase reach for your content. Dahil nga po binuboost ng advertiser yung ating video, ibig sabihin, yung video na yon is ipopromote ni Facebook sa wider audience. In exchange, pwede tayong makakuha ng mas maraming followers, mas maraming views, mas maraming engagement, and interest doon sa mga content natin. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng marketing ng video natin dahil nga po, binoost nung advertiser yung ating video. Number one yun. So, which is good or win-win scenario from both both creator and partnership. Okay? Number two, give brands permission, ito nga, to boost your eligible content. Take note guys, dapat yung mga video na i-brand tagging natin or partnership ads natin is eligible or pasado sa mga policies pa rin ni Facebook like partner content and then yung
community guidelines. So, mahirap pong mag-tag kung yung video natin may mga sensitive topics, yung mga products na bawal i-promote sa online. So, alam nyo na yan. Self-explanatory. So, yung mga bawal is hindi dapat siya matatag or hindi talaga siya mapopromote. Kahit i-run ni advertiser yan, possible i-reject naman ni Facebook. And number 3, control which content an advertiser is allowed to boost into a partnership ads featuring both your accounts in the header. So, yun nga guys. So, nakokontrol ng advertiser kung ano lang ibuboost sa mga video na tinatag natin sa kanila. Okay. Dito naman, ang advantage naman ng advertiser, syempre, di ba? Partnership with creator to create more authentic, engaging content that result in more performant ads. Again, like yung mga businesses, mga services na nag-o-offer sa online, lahat po ng ads na nakikita natin sa ating mga content or sa mga video natin, lahat po yan ay paid advertise. Ibig sabihin, nagbayad yung advertiser para makita nyo yung ads na nag-a-appear sa video na to o sa video ng mga content nyo. So, doon po siya guys. So, dito, ang number 1, for example, itong creators, meron siyang 1 million followers. Imagine, kung nagtag po kayo ng isang product na magugustuhan ng advertiser or company, imagine, di ba, gaano kalaking potential na maibigay ng customer dito sa businesses na ito. So, win-win scenario lang siya. So, dumadaming followers, tumataas yung reach engagement ng isang video dahil nga, nabuboost, hindi na kayo sariling gumagastos. And in exchange, sa advertiser, pwede silang kumita once na may nag-purchase o bumili ng mga products or nag-avail ng mga services nila sa online dahil sa tulong ng inyong content. Okay? Ability to run ads from your account and creator. Ito pa yung isa. Guys, before, pwede lang tayo mag-run ng ads gamit yung page. Ngayon, pwede na rin tayo mag-run gamit din yung page, even yung personal account natin. And ito pa yung isa, pangatlo. Yung partnership ads, inaalaw natin. Sample ako, meron akong services. So, i-allow mo ako na mag-run ng ads gamit yung video mo. So, yun yung gagamitin ko na video or isang piece of content mo para makapag-promote ako sa online. So, yun lang yung pinaka-simplest explanation kung paano siya nagra-run. And then yung last, access to insight. Ito yung pinaka-importante, yung metrics na makukuha ng isang advertiser diyan sa content na produce ng isang content creator. So, importante ito. Makikita nila kung saan yung demographics, kung saan marami nag-clicks ng link, saan lugar, ano yung edad, ano yung mga hobbies, interests nila. So, nakukuha po yan ng advertiser, which is, yung data na yun is napaka-importante sa mga susunod na mga running ads nila. So, ganun lang po nag-work. And kapag po nagustuhan ng advertiser ang mga video natin, dito na po tayo pwede na kausapin or tawagan or i-email directly sa ating mga business account. Pwede tayong magkaroon ng agreement or partnership na tinatawag like collaboration o yung mga free products na ipapadala sa iyo ng advertiser. Or pwede, guys, syempre, alam niyo na yung pera yon, yung collaboration fee, kung ano yung agreement na magagawa niyo. Common po ito sa other social media platform. So, alam niyo naman po yan, basta po tayo ay nakakapagbigay ng mas malawak na reach. So, possible talaga, kumita din tayo sa partnership ads. And, kung kayo is meron mga 100,000 or million of followers at maganda yung performance ng inyong mga video, yan po yung mga pinipili ng mga advertiser. Maraming salamat sa panonood. And guys, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe, click the bell icon para pag may mga next update tayo tulad nito, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!